Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. How I miss the church. I miss everyone. It's been a long time po na kami tayo hindi nagkikita, pero sa biyaya pa rin ng Diyos, so kabila ng lahat ng ito. Salamat po. Ang tanong ng marami, how am I? Well, by the grace of God pa rin. I always been under the grace of God. Sa biyaya pa rin ng Panginoon kung bakit tayo nakatayo pa rin dito sa biyaya pa rin ng Diyos. Salamat po sa inyong mga prayer. Salamat po. Magandang araw po sa bawat isa. Allow me to share the wonderful message that God has prepared for our heart, for us today in our heart. Salamat po sa Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa ating po mga kapatid na piling po natin ngayon online, good morning. Kaway-kaway po dyan. Hello. Doon sa mga nakangiti, purihin ng Diyos. Doon sa mga nakasimangot, purihin ng Diyos. Just smile because Jesus smiles with us. Amen po ba? Hallelujah. Actually, pagka nakita ko ng doktor, magagalit sa akin sapagkat extended daw yung aking best. Well, anyway, salamat pa rin sa Panginoon. Ang hirap pong magpahinga na wala pong gawa. Lalo sa gawain ng Panginoon, lalo ka manghihina eh. Pero maganda pong manghina ka sa gawain ng Panginoon kaysa manghina ka sa walang ginagawa. Amen. Marami pong tao na napagod na walang ginagawa. Sino po dito pagod? Bakit kayo napagod? Dahil wala kayong ginawa. Nakapagod sa katatambay. Pero salamat po sa Panginoon. Our labors in the Lord will not go in vain. Ang pagpapagal natin sa Diyos, hindi po mawalan ito ng kabuluhan. Salamat po sa biyaya ng Diyos. Salamat po sa mga prayer po ng bawat isa. Salamat po sa kalakasan ng Panginoon. Tayo po muli tumayo in the praise of God, in the presence of the Lord. Hallelujah. Amen. Let's rejoice in the presence of God. Purihin ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Sabi Panginoon, if you have your Bible, please read it, turn it on the book of John chapter 9, verse 1 to 8. John chapter 9, verse 1 to 8. Ito po ang ating babasahin pagbubulay-bulayan. John chapter 9, verse 8. Yan po ang aking PowerPoint. Basahin po natin yan. Medyo mahaba po itong kwentong ito, pero babasahin lang natin from verse 1 to verse 7, okay? Pero maganda pong maintindihan po ninyo ang kwentong ito sapagkat ito po ay familiar po tayo sa pangyayaring ito. Pero gawin pa man, basahin po natin ilang mga talatang binabanggit po dyan. John chapter 9, verse 1 to 7. Yan. Meron po kay Tagalog. Ito po sa Tagalog. Basahin ko po sa Tagalog. Sa paglalakad ni Jesus ay minakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga anak, alagad, Rabbi, sino pong nagkasala at pinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya po o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat natin gawin mga pinagawa nang nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating gabi at wala na makagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, akong ilaw ng sanlibutan. Pagsabi nito, si Diyos ay umura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. At sinabi sa kanya, sinabi niya sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposit ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito ay sinugo. Naghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakita na. Amen. Purihin ng Panginoon. Well, sabi dito, naghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakita na. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Pinagpala na po ng Diyos sa kanyang salita na katintin po binasang malaya ngayong umaga. Shall we all bow our heads and let's pray and ask God's provisions and directions to lead us and guide us as we share His wonderful message for all. Hallelujah. Tayo pong lahat ay magpasalamat sa Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Hallelujah. Oh, Father God, salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa amin, O Diyos. Sa kabila ng aming kakulangan, sa kabila ng aming kainan, sa kabila ng aming karamdaman, O Diyos. Nandiyan ka upang kami palakasin, pagalingin, pagpalain, Lord, baguhin, O Diyos, ang aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa biyaya. O Diyos, humingi po kami ng patuloy na gabay ng Banal Espiritu sa umagang ito, Lord. Guide us and lead us, O God, as we ponder your words, O God. Lord, allow us to understand your message, O God. Ayaw mo makintindihan namin mensahe mo po. Ito po ang abang lingkod. Gamitin mo po, Lord, na bilang dahilan ng pagpapala. Bigyan mo ko ng kalakasan, tagumpay din naman, O Lord, as I share your wonderful message to people around me. Lord, who are with me today, O Lord, dalangin ko po papalakasin mo bawat isa, pagtagin mo aming pananampalataya. Lord, pagtibayin mo ang aming pong pagtitiwala sa iyo, Diyos, sa umagang ito. Lord, narito po kami upang papurihan ka, dakilain ka, at gayon din, Lord, makinig sa iyong mensahe, ano man nais mo pang ipahatid sa amin, na iabot, Panginoon, sa aming kalagayan, upang ito yung maunawaan namin ang kalooban mo, Lord. Dalangin po namin, O Diyos, manguna ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Mangusap ka, Panginoon, sa pamagitan po ng ibang lingkod. Lord, palakasin mo po ang ibang lingkod. Lord, make use of my life as a channel of your blessing tonight. O God, we pray for your provision, guidance, and blessing. Huwag mong hayaan, Panginoon, uwi kami na talunan o kalugi at hindi namin naintindihan ng mensahe, Lord God. Naniwala kami, Lord, ng tagumpay sa iyo, pagbabago sa iyo, gaganapan ng kalooban mo, magaganap sa buhay namin ito. Sapagkat mahal ka namin, Lord God, at malulati ka namin, Lord, sa buhay ng bawat isa. Sino man sa amin, Lord, hindi pa kilala at maging close sa iyo,
So umaga ito, Lord, allow us to be much closer to you, Lord, than before, O God, in Jesus' name. Let the power of the Spirit will work wonders in our lives, O God. Nalangin ko po mga banal Espiritu kumilos na gumalaw sa aming kalagitnaan, Lord. Ano mga aming kahilingan, ano mga pangailangan. Abutin mo ito sa pangalan ni Jesus Christ, our Lord, Savior, and mighty God, our great healer, our great mighty Lord and Savior. You are the source of hope, the source of love, and the source of joy, O God, and the source of peace. Lord, allow the peace of mind that transcends all understanding will guard our hearts and our souls. There's light in this moment, O Lord. Salamat po, Panginoon. Minsan pa, O Diyos. Minsan pa. And also bless all the people around us, even those who are online. We pray for those families who are here with us. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga testimony. Salamat po sa mga patuto. Salamat po sa buhay at pag-asa na ipong patuloy binibigay sa amin, O Diyos. Salamat po, Lord God. Minsan pa, O God. Thank you for this wonderful moment, O God, for sharing your word, O God, tonight. In Jesus' name. Ito pong aming dalangin. Kalaki pa ang pusong pagpapasalamat. Sa pangalan ni Jesus, everybody say Amen. Amen. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Pinamagatan ko pong mensahe ng Panginoon, the wonderful touch of the Master's hand. The touch of the Master's hand. Ang hipo ng isang Panginoon. Ang kamay ng Panginoon. Alam niyo po, ito pa kaugnay doon sa message ka ng nakarangling Sunday. Dito po nandito ng Sunday. Ano po ang message ng Sunday? Hipo ng Panginoon. The touch of Jesus. Ito po yung kaugnay noon. Sabi ko, Panginoon, nabakinig ako, nandyan po ako sa likod. Nadidinig ko. Sabi ko, Lord, mangusap ka. And then, the Lord touched me and shared to me this wonderful message. Ito po yung mensaheng ito. May kinalaman din po dun sa next slide. Pakita niyo yung slide na yan. Sa kwento tungkol sa isang violin, lumang violin na sinel dun sa auction. Next slide, yan. May kwento yan eh. Yung old violin. At saka yung the master's touch, the touch of the master's hand. Yun po yung message. Sabi ko, naalala ko yung may awit kasi yan eh. Hindi ko kakantay, no? Medyo mabigat yung awit niya, mahaba. At saka yung lyrics yan, medyo napakomplikado. Kasi kwento yan eh. Nilagyan ng lyrics, ng ilan na tono. Ito pong kwento niyan, may kinalaman po ito sa lumang violin na sinel sa auction. Nung simula na mga auction, sabi, $1, walang nagre-raise na para bilhin yung, kasi luma na eh, sira-sira pa. So ang ginawa, abang sa ilang call na ng auctioneer, walang gustong bumili, ay mayroong pong tumayo, isang matanda. Kinuha yung violin, inayos niya ito, at itinono niya, at pintugtog niya ito, na tumugtog, namangha ang lahat, sapagkat napakaganda pala ng violin na yun. Anong tanongin nila kung bakit niya napaganda ito? Sabi niya, ako yung may-ari nito, at ako yung may-ari nito, at ako yung sanay sa violin. So, nung madinig nila yung violin na yun, ako yung nabenta po ng $1,000,000 yung violin na yun. Wow, hallelujah. Ano pong ibig sabihin nun? Kasi ang humawak nun, yung master ng violin na yun. Alam mo, ang buhay natin katulad ng violin din naman, tayo po'y gawa ng Diyos. And when the masters touch our lives, I do believe that transforming life can happen to us. Pagbabago ng buhay, magaganap sa buhay nating lahat. Sino po naniniwala po sa bagay na yun? When God touches us, miracles and wonders shall follow us. Hallelujah. Ito po, there's a moment in life we all need God's touch. Sa pagkakataon po sa buhay natin, kailangan natin ng hipo ng Diyos. Amen. Hindi lang po basta hipo, kundi touch ng master's hand, ng hipo ng Panginoon na may-ari ng buhay. Sapagkat ang arkitekto ng buhay natin ng Diyos. Amen po ba? Mula ulo hanggang paa hanggang loob hanggang labas. The problem with your humble servant is that, hanggang ngayon po, hindi ay malaman ko ano po yung nararamdaman ko. O ano nang binabanggit sa akin ng doktor at sino nang formula ang aking nainom. To the point na, Lord, sabi ko, Panginoon, ikaw naman may-ari nito. So, naglaga na kasi sinene ko ano nilalaga. Siguro na ako na sa Mindo, lahat ng gusto nilang painom sa akin, ininom ko na. Mapait man niya. Sabi, walang problema sa pag-uminom ng gamot eh. Wala, mapait man niya. Kaya ko inumin yan. Kaya ko magtisi. Pero sa isang banda, Lord, I ask God, Lord, why am I not? Bakit ako nasa ganitong kalagayan, Lord? Ano pang nangyari sa buhay ko? The point na medyo pati mobility ko ay nagkakaroon ng problema. But by the grace of God, salamat po sa Panginoon. Alam ko po, naniwala po ako ang Diyos pa rin arkitekto ng buhay natin. Siya po may-ari nito eh. Siya po nakalam ng haba at ikli ng panahon natin sa mundong ito. And to that, we must trust God Himself. Although, hindi naman tayo nawalan tiwala din sa mga doktor na tumatuwing sa akin. Ako may kapatid ng doktor. Kasi siya, na-alarm na din siya sa kalagayan ko. Sabi niya, Pastor John, baka naman overdose ka na ganitong gamot. Binanggit niya yung mga gamot na ininom ko. Sabi niya, baka overdose ka nito, so side effect ng bagay na. Sabi ko, ganun po ba? So medyo sa puntong yan, sabi ko, kung tatanggalin ko naman ito, magagalit sa doktor. Sabi ng doktor, wag. Ano ba tama? Ano ba totoo? Tinanong ko, Lord, ano ba mainam Panginoon? Ikaw naman dakilang doktor namin, nakakagulo sa mundong ito. Ang kalagayan ko,
Sa biyaya ng Diyos, salamat po sa Panginoon. By the grace of God, we do know that God can touch life, can change life, can heal us, can work wonders and miracles upon our lives. Amen po ba? Sino po naniniwala ang Diyos natin ay Diyos na madakil at makapangyarihan at walang imposible sa Kanya? Wala pong mahirap sa Diyos. Hallelujah! Palapakan po natin ang Panginoon. Glory be to God. Amen. Dito po sa John chapter 9, we meet a man who had never seen at the sunrise. Tignan po natin itong kwentong ito. Sapagkat dito po may kinalaman po ito sa hipo ng Panginoon, yung transforming power ng touch ni Jesus Christ. Yung pagbabago ng buhay na kayang gawin ng Panginoon. Ano ang pagbabago yan? Anong problema natin? Kaya pong tugunin ng Diyos yan. Samahan po natin sa pagkatong ito, paglakbay, itong kwentong ito. Lumakbay po tayo sandali. Kasama ng Panginoon kung paano niya hinipo itong lalaking ito. Sabi dito, verse 1, sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang bulag. Pinanganak siyang bulag. Okay? Anong kondisyon ng taong ito? Sabi niya, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa nung pinanganak. Hindi niya na, itong lalaking ito, hindi mo nakaranas ng anong sikat ng agaganda ng sunrise. Pumikit po kayo, sandali. Sige, pikit po kayo. Kita niyo yung problema, madilim. Hindi niya alam kung ano yung dilim. Hindi niya alam kung, kasi hindi niya alam ang definition ng dilim. Hindi niya alam ang definition ng liwanag. Pinanganak siya, madilim yung kalagayan niya. So para sa kanya, normal sa kanya yon. Pero ito po yung kalagayan ng mundo. At marami kalagayan ng marami sa atin. We are blind. Although we are able to see things clearly, mayroon tayong kakayanang makakita, pero may mga pagkataon pong nabubulag tayo sa totohanan ng buhay. Yan pong katotohanan. Okay. Viewpoint. Madalas, gaya natin, nakikita lang natin ang problema sa lens ng paninisi at nagtatanong kung bakit nangyari ang mga bagay na ito. Ano po ibig sabihin? Tingnan niyo po karugtong, no? May karugtong po yan. Sabi rito, Rabbi, sino po ang nagkasala sa pinangbulag ng lalaking ito? Siya po ang kanyang mga magulang. Bakit mo ba ngayon tayo, no? Kapag kami nakita tayong problema, nag-iisip tayo ng dahilan at kung sino ang masisisi. Itong tanong ng mga alagad niya eh. Alagad ni Cristo po, mga Kristiyano po ito, mga malapit kay Panginoon. Sabi nila kay Lord, ano po ba ang dahilan kung bakit bulag yan? Tingnan niyo, pag may problema, ano ba ang dahilan kung bakit nagkasakit? Kaya nabulag yan, siguro nanilip yan. Siguro nanuntok yan. Kaya nagkasal siguro, anong ginawa niyan? Pag kayo nagkakasakit, anong dahilan po ang inaasisip natin? Bine-blame natin tao, di ba? And then we ask for, bakit nangyari ito? Pero tingnan niyo ang pananaw ng Panginoon, kakaibang pananaw niya eh. Jesus teaches the other, outlook ng Panginoon, kakaiba yung viewpoints natin sa mundo. Our viewpoints differs from the viewpoints of God. Next, first slide. Sige lang, tingnan, sundan niyo na lang ako, kapatid, anak, sa aking slide. Kompleto po yan. Habang nagsasalita ko, bigla alapansin niyo yan. Bakit? Sige lang. Slide niya. Yan, tingnan niyo. Next slide. Yan. Tingnan niyo po dyan. Sabi dyan, Jesus sabi po dyan, nakita ni Jesus ang isang lalaking pinanganak na bulag, a symbol of pinakimalalim na inunit ng brokenness ng tao sa buhay ng tao. So, nakita ng Panginoon, kakaibang tinignan ng Panginoon. Tinignan ng Lord, hindi po yung dahilan at yung problema. At wala siyang sinisi, kundi tinignan niya yung pangailangan ng tao. Alam niyo, ang napakaganda ng Panginoon, yung grace ng Lord, no? Hindi niya sinisisi tayo. Alam niya ang panghinaan natin, alam niya yung problema natin, alam niya ang kahinaan ng tao, alam niya yung pangailangan natin, alam niya kagad yung kalagayan natin sa buhay. Sabi nga rito the disciples saw a topic of discussion, Jesus saw a person in need. Kung meron mang tinignan ng Panginoon, nakita niya yung pangailangan ng tao. Tayo po, pag tumingin tayo sa ating kapwa, ano tinitingnan natin pag may problema sila? Hello? Pag nakadinig kayo ng engineer ngayon, parang dating mga kontratista, siguro, medyo, kaya yumaman yan, see? Iba na pananaw natin, di po ba? Hello? Gusto niyo yumaman, maging politician kayo, maging kontratista kayo, yaman kayo dala. Sadali. Hindi lahat naman, may mga Kristiyano din tapat sa paglilingkod, sa ganitong bagay. Pero, ang viewpoint ng tao kakaiba eh. Pag may sakit ka, ano pong pananaw mo sa buhay? Minsan may mga, kaya ka nagkasakit kasi tigas-tigas ulo mo, ay matulog maaga. Tama, marahil, tama yung sinasabi natin, pero ano yung sugo natin sa kanilang kalagayan? Paano natin sila inaabot? Paano natin sila inuunawa? Paano natin sila tinatanggap sa ating buhay? Paano natin sila tinutulungan? Napakahalaga. Si Lord, kakaibang pananaw niya eh. Tingnan niyo po rito. The disciple, okay, who since, sabi ng tanong nila, not all suffering is punishment. Letter B, not all suffering is punishment. Hindi lahat ng pagdurusa ay suffering ay punishment.
Kasi pananaw nila siguro po nagkasala, Lord, bakit bulag itong taong ito? Ba't ipinanganak siyang bulag? Magulang po ba nila? Sa totoo lang, may mga kasalanan po magulang, kaya ang apektado ito, anak. Di po ba? Apektado anak. Nalala ko yung pinanganak na yung palabas kahapon, yung yung may HIV sila, nahawa pati yung bata. Bakit? Kasi mga magulang hindi naging maingat. Nahawa yung bata. So yung bata ngayon ay lumaki na merong sakit. So may ganun sitwasyon. Ito, hindi naman lahat ng ganun sitwasyon nangyayari yun. So we blame the conditions, we ask for conditions. Why? We blame people with regards to our predicament sa ating mga nangyayari sa buhay natin, biniblame natin ating kapwa. But si Lord, kakaiba siya eh. Iba ang pananaw ng Panginoon ibang pananaw. Si pananaw ni Lord, kakaiba eh. Jesus answered, neither, but the works of God might be displayed. Sabi dito ng Panginoon, tingnan nyo, sabi dito, ipinanganak, sabi din ng Panginoon, sa verse 3, sumagot si Jesus, pinanganak na bulag ng lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Tingnan nyo, upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Sinagot agad ng Panginoon yung kasyon nila. Yung agam-agam nila, yung kanilang paninisi o kanilang pag-aalam ng kondisyon kung bakit nagkaroon ng problema itong bagay na ito. Hello? Naalala ko yung sinisin nila si Satanas na nasunog ang bahay nila. Ano kinalaman ni Satanas? Kasi nga daw, nakalimutan daw niyang tanggalin yung sinaksak niyang plancha. Inaliw daw niya ni Satanas. May bumisita doon kaibigan niya. Nanood sila ng kung ano-anong bagay. Tapos pagdating sa bahay, nasusunog ang bahay nila. Sabi, Satanas talaga sinunog ang bahay. Hindi nila alam. May problema siya. Siya hindi nagtanggal ng yung kanyang hindi po pag-iingat. Di po ba? Kanyang yung kanyang hindi pagpapahalaga sa buhay at sa kanyang karyarihan. Hindi niya pagiging mabuting katiwala. Ang problema nun. We blame people, so we blame others, and we blame God, even other people. Na wala namang kinalaman doon. Tayo po may kinalaman. Minsan ganun tayo, di ba? Pero ang Panginoon kakaiba eh. The Lord Himself did not neither blame this man, but rather, sabi dito, okay, point, madalas gaya natin, nakikita lang natin ang problema sa lens ng blame o faith, nagtatanong ng bakit. Questions of men, bakit? Nagtanong ang mga disipulo, sinong nagkasala? Ang focus nila ay dahilan ng kondemnasyon. Subalit ang Panginoon kakaiba po ang pananaw ni Lord. People may look at us and judge, debate, or label us, but Jesus sees our pain, our struggle, our limitation. He moves with compassion. Gumagalaw siya na mayroong pagmamahal, pagmamalasakit. Pansinin nyo, He moves with compassion. Pag-ibig. Sino dito may problema? Banggitin mo sa kapatid mo, ibabalita ka niya, ipopost pa sa internet yan. Hello? Sino dito nagkamali? Hindi na kumisa pag nagkamali, iba rin pananaw natin. Ba't ito nagkakamali? Dapat hindi nagkakamali. Si pastor nagkamali, dapat hindi nagkakamali mga pastor. Sino may sabi sa inyo? Tao lang tayo, di po ba? Pero I trust God. Sabi ko, Lord, wala akong dahilan dapat sisihin, kundi dapat kong pagtiwala pa rin sa iyo. Sabi ikaw pa rin may hawak ng buhay ko. Amen po ba? Hallelujah. And I blame myself. Wala akong sisihin dahil sabi na sa akin, Pastor, you're depriving yourself of rest. Totoo lang, I'm depriving myself. Sleep deprivity, bumalik ko sa akin, sleep deprivity. Bisa pag ako may ginagawa, talagang kulong tapusin nyo. Kahit sinabi ni Stanley, alas 2 na ng madaling araw, Papa, patulog ka na. Sandali, tinatapos ko pa ito eh. Dapat disiplinado ako sa bagay na medyo nagkulang talaga ako doon. So, I cannot blame anyone. I'm supposed to blame myself. Kailangan ko sisihin sa sarili ko sa bagay na yun. Kailangan ko rin matuto. Minsan sabi ni Mama, Papa, tapos na yan. Sandali, kahit tulog ako, pag hindi ko natapos, na iniisip ko yun, bagay na yun eh. So, sabi ko, medyo Lord, baguhin mo yung sarili ko. Kasi sabi ng Panginoon, ang mahal mo, pinagpapahinga mo. Huwag naman rest in peace. Yung rest for a while, rest for a moment lang. Rest for a day, rest for an hour, di po ba? Kaya mahalaga po yung tayo nagpapahinga. Amen. Huwag matigas ang ulo. Kaya minsan, matigas ang ulo natin, we blame others. Hindi. Sinisisi natin iba, pero dapat to ating pong sarili. Ating pong isiping mabuti. Amen. And then the answer of the Lord, sabi dito, hindi dahil sa nagkasala, kundi upang ipakita ang work ng Diyos sa Kanya. Ang galaw ng kapangyarihan ng Diyos, ang himala ng Diyos sa Kanyang buhay. Sino dito nangailangan ng himala? Lahat tayo. Iba-iba problema, iba-ibang kulay ng pangangailangan natin, iba-ibang problema natin dala-dala. Pero kayo naniniwala, God can work wonders and miracles upon our life. Kaya niyang gumawa ng himala sa buhay natin ito. Amen. The touch of Master nagsimula sa new perspective. Ang paghipo ng Panginoon sa puntong ito ay nagsimula sa bagong perspektibo ng buhay.
Ano yung perspective nito? Ang brokenness natin ay hindi laging parusa. Ito ay isang oportunidad para ma-reveal ang power ng Diyos. Kung ikaw may problema, hindi dahil sa meron kang pagkukulang, pagkakamali, kundi baka may gustong ibaguhin ng Panginoon sa buhay mo. Sabi sa Panginoon, bakit ito Lord? Ako pa naghihirap. Ako naman gumagawa ng tama. Ba't ako naghihirap? Hindi paghihirap mo dahil nagkamali ka, nagkulang ka. Kundi nais ipahayag ng Diyos ang kabutihan at kadakilaan niya sa darating na panahon. Amen po ba? And I do believe God work wonders and miracles upon my life. Though I'm suffering today physically, but on the other hand, I do know that God, Lord will work wonders and miracles upon my life. Kasi naniwala po ako, Diyos ay nagpapagaling, Diyos ay naghimala, Diyos ay makapangyarihan, Diyos ay dakila. Hallelujah. Hindi siya nagbabago. Siya pa rin noon, ngayon at bukas, at magpakailanman. Amen. May pagbabago marami sa nakikita sa atin, pero ako'y naniwala, God will work wonders upon our lives. Kung hindi man ako naniwala noon, bakit pa ako nandito? Umuwi na lang tayo, matulog na lang tayo. Gumawa na lang tayo gusto natin gawin. Tingnan nyo, pangalawang bagay makita natin, how unfamiliar methods God uses. Uncommon to eh. Tingnan nyo sa verse 6. Sabi rito, sa talatang 6. Next slide. Ayan. When Jesus spat on the ground, made mud, and put it on man's eyes. Ano sabi ito? Dumaraan si Jesus sa lupa at gumawa ng putik pagkatapos ipinahid nito sa mata ng bulag. Kakaiba, no? Unfamiliar. Pero bakit? Bakit uncommon? Hindi pangkaraniwan. Bakit? Pwede naman sabihin ng Panginoon, Lord, gumaling ka. Pwede hipuin na lang ng Panginoon, pero kakaiba ginawa ng Panginoon. Dumara muna siya sa lupa, and then kumuha siya ng putik. He touched that mud, and then touched the eyes of man using that mud. Ginamit ng Panginoon yung putik. Bakit? Ganun kaya? Ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin po ng aral nito? Una, Jesus does not always work the way we expect it to happen. Hindi lahat ng pangyayari na gusto nating mangyari, gagawin ng Diyos yun. Ulitin po na, Jesus does not always work the way we expect. Hindi lagi siya gumagalaw sa paraan, sa ating inaasahang paraan. Okay? Hindi lang sa salita ginamit ni Jesus, gumamit siya ng substance. Dumiretso sa lupa, dumura, gumawa ng putik, at ipinahid sa mata ng lalaki. Hello. You know, sometimes God uses medicine to heal us. Hindi na naniwala po nun. Meron nagsabi sa pastor, huwag kang inom ng Biodesic kasi mahina ng parang tatay ka ng Biodesic ka. Masakit ulo mo. Dali, bakit? Sino nagsabi nun? Wisdom lang naman tells me. Simple lang naman. Pag may lagnat ka, pababain mo lagnat mo. Kung wala kang Biodesic, maligo ka ng malamig. Di ba? Punasan mo sa sarili ng malamig na bimpo. Amen. Kahit mag-praise the Lord ka, hindi mo nagagawin yun. Walang kwenta yan. Wisdom tells us to do that. Amen po ba? Ang Panginoon kakaiba pong paraan niya eh. Hindi po yung katulad ng inisip natin. Sabi po rito, okay, mud on the eyes. It seems old, odd, unnecessary, even uncomfortable. Yet, God often uses, ano po, kadalasan po, para magbaroon tayo ng pagbabago ng buhay, minsan gumagamit ng Panginoon ng uses ng unexpected, yung uncommon season. Hindi mo inaasahan. Panahon. Ngayon, may pagbabago ng panahon, di po ba? Hindi mo inaasahan, ito ba yung panahon ng kasalatan, panahon ng kagasana, panahon ng bagyo, panahon ng kagdagaraw. Minsan, ganun, di po ba? Hindi mo inaasahan yung panahon na yun. Pangalawa, uncomfortable situation. Hindi mo inaasahang sitwasyon na hindi ka komportable. Naalala ko, minsan ako yung nag-vision po na ang higaan ko lang ay 2 kawayan kasi walang upuan. Tapos naghintay po ako ng matagal. Ang comfortable. Pero natutunan kong matulog. Sabi ko, Panginoon, yung pala gagawin ng Panginoon, pag may mission ko, hindi pa ganun suffering ang mangyayari. Makaranas pala ako ng kakaiba pang mga bagay, pero sa biyaya ng Diyos, nakita ko yung patutuon naman ng kabutihan ng Panginoon sa kita ng lahat ng yon. So, it seems uncomfortable, it seems unrealistic, uncommon. Hindi po kapangkaraniwan yung pangyayari dumating sa buhay natin. Unexpected people. Sino pong maaaring umasa na ang magsishare sa'yo, bata pala? Unexpected eh. Kung hindi nasaan, magsishare sa akin, klase ko. During the time nagtuturo teacher ko, sabi sa akin, Jude, makinig ka muna sa akin. Sandali, makinig sa'yo. Teacher nagtuturo. Ba't ako makinig sa'yo? Hindi, love ka ni Jesus. Nung marinig ko, love ako ni Jesus. Sabi ko, alam ko ng Panginoon eh. So sabi sa akin, pakinggan mo yung sinashare ko sa'yo. Bagong salta ko sa eskwela na, hindi ko siya kilala. Sabi ko, sino ba ito? Sabi sa akin, kapatid, kaklase ko, barabado yan, si Raul yan. So nakinig ako, barabado, si Raul, pinakinggan ko siya. Unexpected eh. Hindi mo inaasahan yung taong ito mag-share sa akin tungkol sa Panginoon. Hindi nila matanggap na ito yung nagbago. Pero nung marinig ko yung mensahe ng Panginoon na in-invite niya ako sa bahay nila, may Bible study, natanggap ko si Lord sa pagkakataon na yun. Hindi mo inaasahan, hindi nila inaasahan itong taong ito magbabago. Hindi ko rin inaasahan siya mag-share sa akin. Bakit? May mga pagkakataon po, hindi mo inaasahan na ang Panginoon gumagalaw at kumikilo sa buhay natin. Makapangyarihan siya. Amen.
Sino ba umaasa na kayo po ay mabibless sa lugar na ito? Di po ba? Sabi nga na patutunan mag-asawa kanina, sino ba umaasa na yung mensahe ng Panginoon kay Brother Jade? Hindi ko naman inisip yun, pero ang Panginoon napakabuti, di po ba? God is good, and He is able to work wonders and miracles in unexpected moments, unlikely places. Amen. To bring about His miracle, upang gawin ang kanyang himala. Tingnan nyo, kung hindi ginawa ito ng lalaking ito, makakamit ba niya himala ng Panginoon? Anong layunin ng Diyos po bang maghimala sa buhay niya? Amen. Alam niyo, kakaiba po, bakit isip ko ito, Panginoon, napakarami naman paraan. Pwede mo sabihin, bulag, makikita ka. Pwedeng sabihin ng pang-ilehans lang ni Lord, makakarinig, di ba? Pwedeng sumigaw lang sa hallelujah, praise the Lord, makakita ka. Pwede niya rebukein yung karamdam. Umalis ka sa pangalan ko. Sabi ni Jesus, pwedeng mangyari yun eh. Pero ito, kakaiba. Kakaiba. Bakit? Inisip ko, Lord, bakit nga ba ganun? May nagtanong sa bakit? Ang ginamit ni Lord sa putik. Naalala ko, at that moment, kasi gusto ng Panginoon makakita itong taong ito. Binalik na tayo sa punto na creation ba? Remember the creation. Ano sabi ng Bible? Kumuha siya ng alubok. Hinugis nito ayon sa kanyang larawan at hininga niya na kanyang hininga at naging buhay na nila lang ang tao. Galing tayo sa, kung mad, parang tayo. Tayo galing sa mud. Sino po dito hindi galing sa putik? Tayong lahat ay galing sa putik. Sabi ng Bible, kumuha ng putik ang Panginoon Mud, according to his, and then, pinorma niya ito ayon sa kanyang wangis at hiningahan niya. From himself, mula sa Panginoon, hiningahan niya ito. Tingnan yung ginawa ng Panginoon. Yung lupa, yung putik, dinuraan niya. From Him, the divine source, and then out of unnatural things, gumawa ang Panginoon, nag-create siya ng buhay. He created life. Out of nothing, God created something. Wonderful yun, di po ba? Out of nothing, out of mud, He created life. And then out of mud, He created the eyes of this man. Bulag siya. Isinilang siyang bulag. Ano yung nais ko pong ipunto? Ibinaba ng Panginoon kanyang sarili upang ipakita niya kay Himala. And work wonders kung paano ibinaba ng Panginoon kanyang sarili, namatay sa krus, alang-alang sa atin. Sino ba tayo upang pahalagaan niya? Sino ba tayo? Lupa lang tayo Pero pinahalagaan niya yung lupa at ginamit niya ito upang create ng something new. Ano pa ibig sabihin? Kahit na ikaw kapatid, parang lupa ka, messy ang buhay mo, God can create new things upon our lives. Pwedeng gumawa ng Panginoon na himala sa ating buhay. Amen po ba? Sino po naniniwala sa bagay na yun? I do believe that God can work wonders. Yung dating sugarol, hindi na naging sugarol, dating lasenggo, pinaganan pa yun, dating barumbado, naging mabait. Dating chismosa, hindi na chismis ang buhay ng iba, kundi chismis si Lord. Kakaiba ang pangyayari, di po ba? God can transform us. God can change our lives. Ako yung naniniwala sa puntong yan. So, application. Kapag ginawa ka ng Panginoon ang buhay mo, hindi lang siya nag-aayos ng problema. Nire-create niya ang isang bagong buhay at isang bagay-bagay sa buhay natin. Sino po naniniwala? When God touches our lives. Nung hipoy ng Panginoon itong lalaking ito, using that mud, nagbago buhay niya. Yes, di po ba? Bakit? Nakakita siya Naging ang Panginoon. Ang tawag doon, the touch of incarnation, the touch of human, the touch of divine grace ng Diyos. Hallelujah. Okay? Ito ang puso ng hospital. Ito yung puso ng pinakapuso ng mabuting balita kung bakit namatay si Jesus Christ Inihandog niya sa sarili niya. Nagpakababa, naging mad siya sa atin, naging putik siya Nagkatawang tao ang Panginoon, di po ba? Upang sa pamagitan ng kamatayan niya, ay tayo magkaroon ng buhay at walang hanggan at pag-asa sa ating kinabukasan. Di ba napakagandang tanawin yun? Lord, salamat po. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat po. And using that mud emphasizes the humbleness of the Lord and the desire Him for us to be changed using the natural things with the divine blessing. Tingnan nyo, mula sa alabok, mula sa lupa. Ano bang halaga ng lupa? Mahalaga lang yan kapag may malaking lupa yan, lupain yan. Pero yung lupa na hawakan mo, hindi mo mabibenta yan. Mabibenta mo pagka hektar-hektare yan, o kaya square meter yan. Pero hawak-hawakan mo, hindi mo mabibenta yan. Walang halaga yan. Di po ba? Pero sa isang banda, ano bang source nito? From natural things. When God touched the divine presence ng kanyang buhay, from Him, nagsusource ito ng buhay at pag-asa. Amen po ba? Hallelujah. Sino po dito na born again na? Ano ibig sabihin ng born again? Born from above. Sinilang mula sa langit. Amen. Sa punto na yan, napakabuti ng Diyos sa buhay natin ito. Hallelujah. Praise God. Puri ng Panginoon. Okay? Then pangatlo, the master's call to obey. Sikli lang ito, mensaheng ito, kapatid. Maikli lang siya. Matutuwa kayo, ikli ng panahon. Ikli ng message. Sa call to message. Sabi dito. Sabi doon. Ano nangyari? Inutusan ng lalaking ito ng Panginoon, di po ba?
Go, wash in the pool of Siloam. Sabi dito, hindi agad gumaling ang lalaki pagkatapos ilagay ang putik. Nagbigay si Jesus ng instruction. Umalis ka at magugas sa lawan ng Siloe, ang ibig sabihin sugo or sand. Anong ginawa ng lalaki ito? Pumunta siya eh. Tingnan niyo mabuti, kung kayo po yung lalaki ito, isipin niya, pagtatawanan ako ng tao, ano ba, bakit ito ba lupa itong nasa mata ko? Ano ba ito? Bakit pupunta pa ako doon sa lugar na yon? Hirap, no? O kayo po yung bulag, kung kayo po yung kalagayan ng lalaki ito, pagtatanong, saan ba yung Siloe? Kakapa pa. Pagtatawanan ka, bakit? Bakit may putik ito? Di po ba? Why mad? Why Siloam? Why should a blind go and wash his face in the pool of Siloe? Inisip po yun. Isipin niyo po yun. Bakit po ganon? Alam niyo po, naniniwala po ko, ito po yung the touch of obedience eh. Hipo ng pagsunod. Minsan kasi, gusto lang natin ng blessing, pero ayaw natin sumunod. Pero itong lalaking ito, alam niya yung pangailangan niya, alam niya sin. Nung madinig niya ang utos ng Panginoon, go and wash yourself at the pool of Siloe. Sabi dito, go, hindi siya nagreklamo eh. Hindi siya nakipag-argue sa Panginoon. Wala kayong mabit na nakipag-argue dyan. Hindi siya nakipag-argue. Pero ang ibig sabihin ng sugo o sent, may layunin ng Panginoon kung bakit niya pinapunta sa ano eh. Take note of the word Siloe, means sent, sinugo, pinadala. Ano yung dahilan kung bakit tayo nasa mundong ito? Rason kung bakit ako nabubuhay, para huminga, ba't ako nandito sa harapan ninyo? Hindi ba inisip the purpose ng buhay? Anong dahilan kung bakit tayo? Anong dahilan bakit tayo nandito? Ano ba? Dahil Sunday lang po, Pastor, kayo worship service, kaya dapat mag-worship. Yun lang po, ganun pa kalalim ang dahilan kung bakit natin ginagawa ito. Anong reason kung bakit tayo humihinga pa? Sabi ng Bible, in Him we live, in Him we move, in Him we are being. Tayo po yung nabubuhay dahil sa pamagitan niya, tayo gumigil sa pamagitan niya, tayo gumagalo sa pamagitan niya. Nagagalo ko po yung daliri ko dahil sa cross. Lord, medyo may mga ngatog yan, yes po. Kasi ito yung side effect ko ng mga drugs na tinitake ko eh. Hindi po drug addict yung mga gamot na sinascribe nito ko. Nakita ko yung side effect nito, inalam ko yung side effect eh. Ganoon, kaya lang, pag hindi daw ko titake, matitigil na may isang bagay ng buhay ko. So medyo ang hirap, no? Sabi ko, Lord, ikaw na lang ang gumalaw sa buhay kong ito. Nahirapan din ako. Hello? Nandiyan po ba kayo? Sino po dito hindi tumatanda? Tinakatabi nyo. O ikaw din. Basta sabi, parang hindi kayo tumatanda. Sino may sabi siya, tingnan nyo yung tsura ko. Tinignan ko yung aking video nung napangaral nung 20 years ago, 5 years back, o 2 years ago. Tingnan ko sa YouTube, tingnan ko yung YouTube ko. Sabi ko, Panginoon, dito pa yung tsura ko, ito tsura ko. So maraming pagbabago tayo, di po ba? Hello? Kita niyo po ang pagbabago? Maraming darating araw, di ko na may bababa ang sarili ko dyan. At ako'y takinig na lang, ako'y hindi na makakapagtayo. Darating po panahon, given po yun, realidad po yun, amen. Marahil darating panahon, hindi na ako makasama sa misyon. Hindi ko na kayang makay ng bangka, sumakay sa barko, o maligo sa dagat. Hindi ko na kaya. Ang kaya ko na lang, humiga at umupo. At unawain ang mga bagay. At guni-gunitain nito kung hahaba pa buhay natin. Pero ang hirap naman, no, haba buhay mo, wala kang ginagawa. No? Ano ang purpose ng buhay? Ano bang purpose ng buhay ko? Ano bang purpose ng buhay nating lahat? Ano bang dahilan kung bakit tayo nandito? Alam niyo po, itong lalaking ito, pinapunta siya doon kasi nais ng Panginoon, makita niya yung salitang sent, sugo. Kasi hindi natapos ang kwentong ito. Actually, verse na yan, hanggang chapter na yan, hanggang verse 41 nata yan, kung hindi ako nagkamali. Mahaba po yung kwentong yan eh. Pero pamilya tayo sa kwentong yan, di po ba? Pero mahaba yan. Nagkaroon pa ng argumento itong lalaking ito sapagkat nung sumunod niya, hindi niya kilala si Lord eh. Pero sumunod siya. Totoo, hindi niya kilala ang Panginoon dyan. Kaya sumunod siya. Ang hirap sa atin, minsan, alam na natin, nabasa natin ng Bible, naintindihan na natin, nag-aral na tayo sa Bible school, tapos hindi pa tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. May argumento pa tayo. Itong lalaki hindi. Hindi sinabi, bakit putik? Bakit Siloam? Why should I being blind? Maglalakad sa siyudad na ito. May mata ko. At pupunsunod ako sa taong ito. Bakit ko kailangan isipin yun? Hindi niya tinanong ang Lord sa mga puntong yan. Basta ang ginawa niya ay sumunod siya. Ano yan? Kahit hindi niya alam kung anong mangyayari, sumunod siya. Sabi nga dyan hindi klaro para sa kanya ang sitwasyon. Sumunod siya. Kung kayo po gawa ng Panginoon ganung bagay, nag-pray kayo, tapos kumuha si Lord tinabunan kayo ng putik. Di ba?
Lord, susunod ba kayo? Unawain niyo po siya. Marahil, hindi ganun kadali, no? Hindi ganun kadali unawain. Marahil naisip niyo, Panginoon, bakit ito? Pinagaling mo. Hindi na kailangan gawin ito, pero pinagaling mo instantly. Alam niyo, may pagkakataon, binuhay ang Panginoon. May pagkakataon na, sabi nga sa babae, bumangon ka, bumangon yung patay, di po ba? Lazaro, rise up. Si Lazaro, inutusan lang, ilang araw na sa libingan si Lazaro, bumangon pa eh. Pero ito kakaiba, di po ba? Ano ibig sabihin? Ang Panginoon maraming kumilos sa ating buhay natin kakaibang paraan. Pero maniwala ka. Kahit hindi klaro sa'yo, sumunod ka. Ang hirap ng pastor, kahit hindi klaro, sumunod ka. Malabo nga eh. Hindi klaro kasi bulag siya eh. Pero sumunod siya. Sumunod ang Panginoon. Ito ang lalaki ito. The touch of obedience. Pag-akong pagsunod. Ang touch ng master na kailangan ng aksyon mula sa atin, kailangan maglakad ng lalaki ng bulag, ay putik sa mata, pupunta sa lawa. Ang healing niya ay na-activate sa obeying ang utos ng Panginoon. Ano sabi dito? Obeying the Master's touch. Master's command. He feel the Master's touch. Once, he obeyed the Lord. Amen. Ang sabi dyan, ang himala, breakthrough, at paglago ay dumarating hindi lang sa kanyang na kapag tayo ay na-touch, kundi kapag tayo ay nag-respond dito. Ang faith ay ang active trust. Ang faith daw ay active trust, pagtitiwalang ganap. Aktibong pagtitiwala ay yung ating pong pagkakbang. Ano ang sabi dito? Ano ang maliit, humbling step ng pagsunod na inilig sa iyo ng Master ngayon? Ikaw kapatid, ano yung maliit na paraan, ano yung akbang na gusto ng Panginoon sundin mo siya sa pagkakataong ito? As I've said, I don't have to speak long. I hope that you can be able to understand. You're able to understand what I'm saying. Kanina pa man. Kung meron mang hipo ang Panginoon na dapat niyang ipaabot sa atin, hinihipo ka na ni Lord sa totoo lang. Hinihipo na tayo. Sa paraan niya. In His way, not our ways. In His plans, not our plans. In His way, in His program, not in our programs. Kundi sa paraan ng Diyos. Pero ang tanong dito, ano yung hakbang na nais ng Panginoon gawin mo? Sa malit na hakbang na nais ng Diyos gawin mo sa pagkatang ito. Sabi dito tao ito, but he obeyed. Sumunod lang siya eh. Pumunta ka sa lugar ng Siloe, sumunod lang siya. Sumunod lang siya. Bulag siya, tingnan niyo. Blind, but he followed the orders of Jesus. Hallelujah. And then, alam niyo, miracles often follow simple obedience. Eh. Ang himala, sumusunod po ito sa simpleng pagsunod. Halimbawa, pagpapatawad. Simple. May ka ng tawad kay Lord. Be humble. Kasi ang hirap nung ipapatawanan ka na Lord, di mo magamit na may kasalanan kang nagawa. Ang hirap naman pagaling ka ni Lord, pero ay mo tanggapin, may sakit ka. Amen. Ang hirap itaas ka ng Lord kung isip mo, hindi ka mababa. Paano itataas kung hindi ka magpapakababa? Di po ba? Pagpapasakop, surrender to God. Surrender always as an act of obedience. Pray. Pag tayo nagpipray, sinusurrender natin lahat, di ba, sa Panginoon, Lord, nandito po ang aking pangailangan, Lord, naniwala akong may tugon ka sa aking kalagayan. Step out in faith. Lumakbang ka ng pagtitiwala. Even testimony natin sa buhay, lumakbang ka ng pagtitiwala sa Panginoon. Go where Jesus sent you. Punta ka kung saan nais ng Diyos na puntahan mo. When God called us to pasok Caloocan Beto, hindi ganun kadali, Panginoon. Hindi ganun kadali. Sumunod sa Panginoon sa totoo, hindi ganun kadali. May iwan ka eh. May iwanan kami prinsipyo kang isipin. Meron kang pangatwiran dapat ikatwiran sa buhay. Sino po ang ngatwiran dito? Lalo ng henerasyon ngayon, yung generation today. Hindi katulad natin pagka sa tayo mag-ungulan natin, sumunod tayo kagad, no? Di ba? Hello, mga young people, listen. Ano ba generation ngayon? Hindi na generation X eh. Hindi na Generation Z, hindi na millennium eh. Ang tawag doon? Generation New Alpha. Ano ba? May alpha na eh. Yung mga anak ng mga new generation, yung Generation Z, mga alpha na eh. Yung mga millennium, iba na ngayon pananaw. Bago mo sumunod, ang daming katwiran niya. Bakit susunod, Lord? Sabi sa akin ng Google, ganito eh. Sabi ng ganito, sabi ni Pastor, ganun eh. Tingnan nyo, sino mga anak dito pag ito sumunod-sunod kagad? At sino yung pagalit, sumusunod, na may katwiran na? Hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Lalo na ang panahon ito. People have reason. People have knowledge.
Punong-puno ng kaalaman, pero punong-puno ng kakulangan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang problema natin. Hello? Go where Jesus sent us. Pumunta tayo kung nais ng Diyos, kung saan tayo nandoon. Minsan kasi hindi ganun kadaling sumunod sa Panginoon, lalo na pag may gusto tayong gawin. May bargaining pa tayo pag naging, Lord, gawin mo ito, Panginoon, susunod ako sa iyo. Ito hindi niya sinabi ng bulag eh. Inutusan siya sumunod sa kagad. And then after that, sumunod siya. Even partial obedience is disobedience, mga kapatid. Yung pagsunod na hindi tuo, disobedience yun. Sumunod ka nga, sama-sama ang loob mo. Sumunod ka na, pero hindi mo tinapos. Ibig sabihin, disobedience yun. Itong taong ito, sumunod siya talaga eh. Hindi siya umakbang lang, kundi pumunta siya, inalam niya kung saan ang siluwa. Bulag siya, isipin ko, Lord, napaka-bulag siya. Kahapon, may kinonsekrate po kaming bulag na pastor. Young people siya. Young men. Tuwan-tuwa siya. Inaalalayan siya ng kanyang mahal sa buhay ng kanyang magulang. Kasi, pastor siya, bulag. Bulag siya talaga, isinilang siyang bulag, blind. Pero nakakadama siya, nakakaramdam siya na he feel the love of his parents, he feel the love of us, he feel the love and the joy of having fellowship with us, sabi niya. And then, secret namin kahapon. Ilang po mga pastor, bagong pastorol, lisensyahan kahapon. Salamat po sa isa doon, bulag. Ako yun, natuwa ko, nalungko, inaiyak ko nung makakita ko siya, iniyak po siya. Tinamayan ko, sabi ko, congratulations, Brad. Hallelujah. Si bulag siya. Iba yung mundo niya, iba yung ginagalawan niyang daigdig. Pero he's living the same world, para yung mundo natin sa kanya. Pero iba yung pananaw niya sa buhay. Kahit bulag siya, sabi niya, he want to serve the Lord. He feel the love of Jesus kahit bulag siya. Amen. Hallelujah. He went, he was, and he came back seeing. Sabi ng Bible, siya po next slide. Ayan. Sabi dan, breakthrough, you need always be waiting on the other side of obedience. Breakthrough you need, may already be waiting on the other side of obedience. Yung breakthrough na kailangan natin, maaaring dumating yun sa panahon na tayo pagsunod. Sumunod ka, makita mo yung himala ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Sumunod tayo sa Panginoon. And I believe as I follow the will of God, God will going to completely heal me and bless me and bless every one of us. Amen po ba? Sino po naniniwala ganun po sa buhay natin ito? Sumunod lang tayo sa Panginoon, susundin niya. Simple lang, sumunod ka sa Lord, hindi ka iiwan ng problema, hindi ka iiwan pala ng pagpapala niya. Susunod ka lagi, habulin ka ng pagpapala ng Panginoon. Sumunod ka kay Lord, habulin ka ng pagpapala niya. Amen. And then, Master transformed lives completely. Ganap pong binago ng Panginoon buhay ng taong ito. As I wind up. The touch of completeness. Ang hipo ng Panginoon ay ganap o kumpleto. The hipo of the Master ay ganap. Umalis na nangugas ng lalaki, bumalik na nakakita, kumpleto at undeniable ang himala. Pag sinabi kumpleto at deniable, na-witness na, nasaksihan ng marami. Ito kagandaan kay Lord, pag himala siya, may saksi. Hindi lang hearsay yung kanyang ginawa, kundi saksi. Kaya marami naniniwala, si Jesus ay nabuhay na muli. Bakit? Marami nagsaksi. Marami nakakita, maraming witness. Alam niyo kung baka para yung kaso maging matuloy at mahatulay sa bakit. Kailangan may witness eh. Kailangan may saksi ka. Ito ang problema natin. Gusto natin may makulong. Sino saksi? Matatalino yung ibang mga corrupt na yan. Diba? Wala silang paper trail. Pero may witness eh. Inalam silang witness. Sino nagbigay? Sino umalok? Sino nag-abot? Makita mo, ikaw pa personal mo nakilala. Ako po, saksi po ako. Kasi personal ko pong nakita yung bagay. Kasi nandun po ako. Ito pong pangyayari. Ito po, itong bulag na ito. Undeniable pong pangyayari sa kanya. Undeniable yung himala ng ginawa ni Lord sa kanya. Bakit? Kasi nakita ng marami. Iba yung mga parisi, hindi maniwala eh. Totoo lang, up to the point, kahit siya hindi siya naniwala sino yung nagpagaling sa kanya. Tignan niyo, so he wind up the message. He came home seeing, Jesus not restore his sight, he restored his identity, future, and testimony. Hindi lang po binalik ng Panginoon yung kanyang paningin, binalik niya yung kompletong buhay niya. Yung kanyang pananaw sa buhay, yung kanyang testimony, at yung kanyang sariling pag-unawa sa sarili niya. Sabi dito, bring back the identity, future, and his testimony. Identity, pagkakilala sa kanya, yung kanyang kinabukasan, at yung kanyang patutuo. Amen. When Jesus touch you, you cannot remain the same. Ako yung naniwala, kapag hinipo ka ng Panginoon,
hindi ka manatiling dati. The blind beggar became a bold witness. A life in darkness became a life in the light. Story of pain becomes a story of the glory of God. Amen. Nawain niyo po nito. Kapag hinipo ka ng Panginoon, yung bulag, nakakita. Yung madilim na sitwasyon mo, liliwanag. Kasi is the light of the world eh. At yung story ng hardship, pain mo, magiging patotoo mo sa buhay. Amen. Hallelujah. Magiging patotoo mo sa buhay. My wife recalled to me during the time na hindi rin ako nakalakad noong panahon na, alala niyo yun? Sabi ko, Lord, and then God restored my health. Salamat sa Panginoon. Kailan ba nangyari yun, ma? Way back, 1990s. Yan, nangyari yun. So, salamat sa Panginoon. At yung naging patotoo ko, sabi ko sa buhay ko, salamat Lord. Sabi ko, napakabuti mo, Panginoon. Bakit binibigyan ng kalakasan na sino man nagtitiwala sa iyo? Yung touch of the Master's hand. Kasi siyang Master, siyang may-ari ng buhay natin. Touch of the Master's hand. Hallelujah. The miracle becomes sure presage. Ang himala naging patotoo niya. Later in chapter, he boldly says, this is verse 35. Wala po sa PowerPoint ko pa verse 35. Next slide. Tapos na po ako. Ito sabi niya Tinanong siya, sino man nagpagaling sa hindi ko kilala? Pero itong alam ko, ako'y dating bulag, subalit ako'y nakakita na. Sabi niya. Later in the day, sabi niya, one thing I know, I was blind, but now I see. Hallelujah. Amen. From blindness to boldness, the miracle ay naging message. I was blind, but now I see. Kaya sinabing si Louie, sinugo siya ng Panginoon. Tayo din naman, marahil gustong suguin ng Panginoon. Tignan nyo, sino nakakilala si Lord White naghihimala? Hindi lang siya. Siya nakaranas, pero nakakilala maraming tao, pati yung mga Pariseo, minsan naisip nila, sino ba ito? Sa totoo lang, mga Pariseo, alam nilang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos, pero hindi sila maniwala. Marami pong ganun. Marami pong nagbabasa ng Bible, hindi naniwala kay Jesus. Marami nagbabasa, hindi naniwala sa Panginoon. Hallelujah. So I wind up with this message. Tapos na po ako sa mensahe. Next slide. Binago ng Master ang buhay ng lubusan. Yes. Next slide. Ang liit naman yan. Conclusion. Kasi conclusion, kapag sarado na yon, bigyan natin opinion pag open na yon. Kapag iba na conclusion sa opinion, ang close daw sarado, open opinion, bukas. Yung conclusion, bigyan natin opinion para maging maliwanag. Amen. Ang touch ng Master is true sight, ang true sights. Ang story natatapos hindi lang sa physical healing, kundi spiritual healing. Amen. Hallelujah. Malit, basahin na lang natin. Physical sight leads to spiritual sight. Habang tinatanong ng religious leaders, lumaki ang faith ng lalaki. Mula sa pagkatawag kay Jesus, the man called Jesus, ay naging prophet siya. Sa verse na susunod na talata ito, kung mabasahin niyo nga buong story ganito, tinanong niya, alam ko po siya po yung anak ng Diyos. Anak ng tao pala, anak ng tao. Familiar po ang mga tao, pag anak ng tao, mas familiar si Jesus, tawag ng man, Son of Man, Son of God. Kasi Son of Man, it is a prophetic words, utterance, na inaantay talaga ng maraming mga Hudyo. Then, sabi niya, called Jesus. Naging a prophet hanggang sa uli, sinamba siya. Sa verse 41, 39, sinamba siya ng lalaki. Sabi niya, sinamba siya ng lalaking ito. Ibig sabihin, nandun po yung lalim ng pag-unawa niya. Hindi niya kilala kung sino nagpagaling sa kanya, pero later, na-realize niya, ito pala yung prophet pala, si Lord pala. Tawag si Jesus pala siya, at tawag na prophet. At hindi lang siya, kundi siya yung Panginoon ng buhay ko. And then he worshiped Him. Sinamba ng lalaki ito ang Panginoon. Paradox ng lalaking bulag, nakukuha ng physical and spiritual sight. At ang Pariseo may perfectong physical sight at nanatiling spiritual sight. Sinin niyo po, itong lalaki ito naghimala sa kanya ang Diyos. Pero may mga tao hindi pa rin naniwala. Bakit mga Pariseo ay pa rin maniwala? Alam niyo, marami pong may paningin, pero bulag sa katotohanan. Sa pagkatong ito, how are we in the sight of God? Kamusta na ang ating pananaw sa Diyos? Ano yung pag-unawa natin? Sino siya sa ating buhay? Ano yung viewpoints natin sa Panginoon? Naniniwala po ba meron siyang healing touch about that? Meron naniniwala ka ba God can touch our heart, our lives, and can change it? Kayang hipuin ng Panginoon buhay natin baguhin ito. Kung paano binago ng Panginoon yung buhay ng lalaki ito, ganun din sa atin. Simple lang, by simple, trusting God and then walk of faith. Walk of faith. Amen. Walk of faith. Salamat sa Panginoon sa punto na yan. As I conclude,
Hallelujah. The blind man's story is our story. Blind in sin, bulag tayo sa kasalanan, lahat tayo po, bulag. Hopeless in our strength. Wala tayong kakayanan sa ating kalakasan. Hindi natin kaya ligtas sa atin, hindi natin baguhin sa sarili natin. Salamat sa Panginoon. Binigyan natin buhay pag-asa. Unable to change ourselves. Hindi natin kayang baguhin sa sarili natin. Katulad ng bulag na yon, hindi niya kayang baguhin sa sarili niya. Pero may nangyari sa kanya. He see the touch. He experienced the touch of Jesus. Naranasan niya hipo ng Panginoon sa ibang paraan. Amen. At anong nangyari? Jesus came, Jesus saw, touched us, and changed our lives forever. Even today, His touch still heals, restores, and transforms. Sino po nananawala? Kahit nga sa panahon ito, ang panghipo ng Panginoon, para siya nagpapagaling, nagpa-transform ng buhay, at nagbibigay ng pag-asa. Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ito tumayo. Lord, salamat po for giving me opportunity to share your word and Lord, to finish it up and to conclude something, Lord. Lord, as we apply your principles in our lives, tulungan mo kami, Panginoon, sa pagkakataong ito. As we pray together, salamat po, Panginoon. Stop seeing your hardship as punishment. See it's a platform of God's glory. Paano natin ma-apply mensaheng ito? Hinto po natin sisihin ang ating sarili at yung ating mga kalagayan, mga pain. Para bang ito'y parusa ng Diyos. Kundi isipin natin ito'y para ng Diyos, para yung blessing niya ay ma-apply sa ating buhay. Amen. And then, trust God even with not trust God even yung method niya parang portable at hindi ayos sa atin. Common yung paraan ng Panginoon para abutin tayo. Bakit ito tayo lagi nag-altar call? Because we believe that God can touch our lives. Amen po ba? Obey His words even we don't understand it. Sundin natin siya kahit hindi natin masyadong klaro ito sa atin. But sinabi ng Panginoon, sundin natin siya. And then, move with faith in the heart. Kaya sa pagkatong ito, doon po sa may pangailangan, may mga prayer request, I just want you to move your feet in sa altar na ito, lumapit po kayo, makbang po kayo may pagtitiwala. Yung little walk of faith nyo po ay maaaring tugon ng Diyos, atin po pangailangan. Pero God was like work wonders and miracles upon our lives. Meron po dito na kailangan ng hipo ng Panginoon. Just get the touch of Jesus Christ. Clearly, nag-aalok siya ng pag-unawa, pag-abot sa bawat isa sa atin, Lord. Hallelujah. Meron po ba dito na kailangan ng pangailangan sa problema ng dala-dala? Yung hipo ng Panginoon maranasan niya. Just come and let's pray. Tayo po tayo manalangin, kapatid. Humingi ng hipo ng Panginoon. Oh Diyos, Lord, bless our life. Lord, heal our Lord. Pwede kami, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Indeed, an amazing grace of God. Praise God, Lord. Hallelujah, 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 Lord God. Lord,
Tulungan mo kami, Panginoon, tignan namin aming kalagayan, Lord, hindi dahil sa punishment nito, kundi ito po tanawin namin mayroon kang magagawang himala sa buhay namin ito. Lord, wala pong imposible sa iyo, Lord God, in Jesus' name. Wala kami, Panginoon, wala pong predicament, walang sitwasyon ng buhay na hindi mo naintindihan. Lord, pumunta ka sa buhay ng taong ito, hindi mo kinalimutan, Panginoon, ang kalagayan ng taong ito. Pumunta ka sa isang lugar upang abutin siya. Lord, naniwala kami, Lord, nandito kami para abutin mo kami, O Diyos. Lord, I believe, Lord, you can touch our lives. We are here, Lord God, hindi po aksidente, kundi nilayan mo po, Panginoon, nandito kami. Oh God, I pray, Lord, for your provision, guidance, and leading. Oh Lord, in the name of Jesus, right? Niwala kami, Panginoon, meron kang himalang mga sa buhay namin kung kami susunod. Makinig, Lord God, sa iyong simpleng mensaheng ito. Lord, tugunin mo kami, Panginoon, sa aming kalagayan, O Diyos. Abutin mo kami sa sitwasyon, O Diyos. Wala pong bagay na mahirap sa iyo, Ama. Dagdagan mo kami pagtitiwala sa iyo, O Diyos. In Jesus' name. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Lord, kung paano, Lord God, kumilos ka sa taong iyon, niwala kami pa maaaring kang kumilos sa aming kalagayan, O Diyos, sa mga ito. Wala pong mahirap sa iyo, O Diyos, aming Ama. Wala pong imposible sa iyo, Lord. And I pray, kaming lahat po dumudulog sa iyo, Panginoon, humihiling po ng kalakasan mula sa iyo, O Diyos. Humihiling po ng himala, Panginoon, sa pangalan Jesus Christ, our Lord, Savior, God, and King. Our great healer, Lord, ikaw ang dakilang manggagamot. Dakila pong naghihimala ng buhay. May kakaya na magbago, Panginoon, namin mga sariling buhay, O Lord. We pray. Hallelujah, hallelujah. My sins are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And my God, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Lord, I pray, God, hallelujah, Jesus. Oh Diyos, Lord, alam ko po, Panginoon, lahat kami, Panginoon, nandito. Ngailangan po ng hipo, pagpala mo kamay, O Diyos. Lord, ikaw po may kakayanan, mabuot sa aming kalagayan sa iyong paraan. Narito po kami, Panginoon, nakalaan po kami sumunod sa iyong katuwiran kalooban. Lord, in the name of Jesus Christ, our Lord, Savior, God, and King, our great healer, great physician, who can touch lives, who can change our lives. Niwala kami, Panginoon, meron kang paraan upang gawin mo, Panginoon, na nananais, mangyari sa aming pong buhay. Lord, palakasin mo ang bawat isa na nanghihina, O Diyos po. Mga nalulupay-pay, bigyan mo ng kaibang sigla in Jesus' name, O God. Mga may problema, Panginoon, physical, O Lord, we pray for your healing power. In the name of Jesus Christ, Lord, I believe, God. Oh, Lord, ano man predicament, ano man dala-dala namin, Panginoon, Panginoon, problema dala-dala. Lord, we pray your presence touch, O God. Lord, we ask your hallelujah touch. We ask your presence, your loving touch, O God. Yakapin mo kami, Panginoon, yung presence, O God. Lakapin mo kami yung presence, O God. Lord, naniwala kami, Panginoon, nandito ka sa aming kalagayan. Mangusap ka sa bawat isa. Lord, mangusap ka, Panginoon, sa pangailangan ng bawat kapatid. Lord God, nadidinig mo na, Lord, ang luha ng bawat isa. Alam mo, Panginoon, damdamin po ng hirapan ng pain and unfaithfulness, O God. Kung meron man, O Diyos, sa buhay namin. Dagdagan mo kami pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Dagdagan mo ang pagpananalig sa iyo, Panginoon. Niwala, Panginoon, sa iyong masalita, sabi, sa iyong masalita, O Diyos. Nalain mo po pagkalakasan, pagtagumpay. Biyaya mo po, Panginoon, O Diyos, in the name of Jesus. Ano ang problema dala-dala? Lord, unsolved problems, O God. We pray for yung solusyon po sa bagay ito, Lord. We pray for your loving touch, O God. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name, Lord. I pray in Jesus' name, Lord. Lord, I pray, God, in Jesus' name, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Let the touch of Jesus touch the lives of these people, Lord God. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat po, Diyos. Kalakasan po tayo tagumpay. Oh, Diyos, your loving touch, caring touch, your changing touch. Lord, pagbabago ng buhay, Lord, kalakasan pa rin tagumpay sa pangailangan. In Jesus' name, Lord. Salamat po, Diyos. Lord, we pray for your loving touch, oh God. In Jesus' name, Lord. Panginoon, salamat po, Lord. Oh, hallelujah. Yes, God. Pray. Father God, comfort and care, Lord, upon my brother. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. 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 Oh, glory, glory be to God. Lord, yakapin mo siya ng presensya mo, Lord. Hindi mo siya iwan, hindi pa babaya. Kung pinaniwala, Lord, binibisita mo siya lagi araw-araw pag sa kanyang kalagayan. Inalin mo siya, Lord, in Jesus' name. Alawin mo siya, Lord, sa kanyang pagkakagayan. In Jesus' name, Lord, we pray for your life, strength. Oh God, in Jesus' name, provision ka po, Panginoon. Ikaw kung umawag sa kanyang buhay. Sa pangalan mo dakilan, Diyos, diling mo namin yung baspat-pat ng bayan. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Oh God, hallelujah, Lord. Jesus' name, Lord. Hallelujah. Lord, I pray, God, Lord, your loving touch, oh God, I pray. Hallelujah. Yakapin mo kami, Panginoon, yung presence, oh God, in Jesus' name. Yakapin mo kami yung presence, oh Diyos.
Lord, upon my brother, Lord, we pray for great provisions, guidance, and leading, Lord. Embrace mo siya, yakapin mo siya in present, Lord. Let your loving touch, oh God, touch his life in Jesus' name, Lord. Salamat po, Panginoon. Together with his wife, Lord, I pray, Lord God, Lord, pagpalain mo po ang buhay niya. Anong problema niya? Unload his problem, Lord. Lord, ipuin mo yung papagalang kamay, Panginoon, nila sa mga ganito. Biyaya mo po, Panginoon. Yung grace mo, Lord, I pray, oh God, in Jesus' name. Lord, I pray for your divine grace, Lord, love and mercy, oh God, be upon my sister's life. Lord, upon my sister's life. Lord, grace, love and mercy upon him, upon her, Lord, upon even his husband, Lord, I pray. Healing touch upon them, in the name of Jesus, Lord. Lord, let your power be revealed in their lives, in Jesus' name, Lord, we pray. Hallelujah. Panginoon, gawin mo kami buhay na patuto, paano mo ginamit ang bulag na yun, maging buhay na patuto, Lord God. Sinabi niya, Panginoon, kaba, ang katakilang kalulati mo, dati isang bulag, sinabi niya, simpleng testimony na ganyan binanggit, Lord. Sa dati bulag, subalit ngayon nakakita na. Lord, ipahayag mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin na ikaw dakila, Diyos. Kung magitan po ng patuto mo, na yan, nais mo ipahayag sa amin, Panginoon. Lord, bless mo po ang bawat isa. Lord, bless mo po ang kapitid. Lord, bless mo po siya. Lord, I pray for blessing, Lord God. I pray for healing touch upon him. In Jesus' name, Lord. Salamat po, Diyos. Palakasan mo po, patagumpay, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Oh, Lord God, I pray, oh God, hallelujah. Oh, yes, Lord Jesus, hallelujah. We pray for your provision, guidance, and leading blessing upon them, my sister life. Lord, upon my brother, Lord God, kagalingan po, kalakasan, Panginoon, tagumpay, O Diyos. Biyayang po, Panginoon, abutin mo, pati kayo, Diyos, sa pangalan ni Jesus, Lord. Salamat po. Oh God, hallelujah. Lord, I pray, Lord God, whatever, Lord, conditions he might have, Lord, we pray for your provision, guidance. Your loving touch upon her in Jesus' name, Lord. Lord, mo hayaan, Panginoon, babalik sa kanyang buwan na hindi niya nakamit ang iyong pagpapala, Panginoon, sa umaga ito. Lord, ininig ko po ang pagpapalbilasan po. Lord, I pray for a blessing upon my sister's life. Lord, healing power, Lord God. Touch upon you, Lord. Touch mo po ano na pangailangan niyo, Lord. Abutin mo po ito sa pangalan ni Jesus Christ, Lord. Lord, niwala ko po yan. Yakapin mo siya ng presence, Lord. Hindi po siya pabayaan, hindi po iiwan. Ikaw po ang presensya niya, Lord. Liwanag po ang sa kanyang buhay. Salamat po. In Jesus' name, Lord. I pray, Lord God. Lord, bless mo po ang kapatid ito. Bless mo siya, Lord God, in Jesus' name, Lord. Lord, let your loving touch upon me. Lord, I love and touch upon my brother's love in Jesus' name, Lord. Salamat po, pagpalay mo buhay niya, in Jesus' name, Lord. Salamat po, Lord God. In Jesus' name. Lord, I pray for my brother, Lord God. Palakasin mo siya, patatagin mo po ang kalagayan niya. Ano mang kanyang sitwasyon, Lord, tugunin mo ito, Lord. Yakapin mo siya pagpalagpay. Lord, in Jesus' name, Lord, I pray, Lord God, your provision, guidance, and leading me back. In Jesus' name, Lord. Salamat po. In Jesus' name, Lord, I pray, Lord God, I pray. Lord, let your loving touch, oh God, be upon her in Jesus' name. Ano mang kanyang kalagayan, panday lang kanyang maglapit, Lord. Ano mang niliwala, Lord. Alam mo po ito, batid mo po ang kalagayan niya, batid mo ang pagtugon sa kanyang kalagayan. Lord, unusual and necessary po mga bagay, Panginoon, kanyang buhay, Lord. Pray for provision, guidance, and leading me back. Lord, salamat. Lord, I pray, Lord God, blessings upon my brothers, Lord. Kunin mo kanilang kaya, pangailangan mo siya. Kapin mo siya in presence of God. Oh, yes, Lord God, I pray, Lord, touch her, Lord, in Jesus' name, Lord. Di po napapagpalang kamay o pagod mo. Maranasan niya, O Diyos, sa pangalan ng Jesus Christ, Lord. Pagpalang mo pangasan ng buhay, Lord, in Jesus' name. I pray, Lord God, provision, guidance, and leading upon him, in Jesus' name, Lord. Salamat po, Diyos, in Jesus' name. Palay po po ngayon, Lord. Oh, hallelujah. Yes, God. In Jesus' name. Oh, Lord Jesus, Lord God, I pray, Lord God, Lord, provision and guidance upon here. God, bless you, God, in Jesus' name. Lord, I pray, God, see mo din pangalan kami, oh God, in Jesus' name. Oh, Lord, hallelujah. Sabagan mo kami, oh Diyos. Grace mo, Lord, biyaya mo, kapalan mo kami sa mga. Lord, I pray for my brother, Lord God, pray, touch him, Lord, in presence of God, in Jesus' name. Lord, upon his life, oh Lord, I pray this, oh God, in all conditions. Pray, Lord, God, provision, God, as a leading blessing be upon him. Lord, touch mo na ipapagpalang kamay umabot sa kanya. Grace mo, Lord. Grace, Lord. Let your loving grace, Lord, and mercy, Lord, be upon them. Hallelujah. God, my Savior, has ransomed me, and now pasalamatan natin ang Panginoon, mga kapatid. Let's thank you, the Lord, for goodness and love and mercy and His loving touch upon our lives. Kung naniwala ka, hindi po ka ng Diyos, pasalamatan mo siya. Hindi lang po nakakita yung bulag na ito, kundi bumalik siya, taglay niya yung kanyang patutuo. Wala siyang binanggit kundi ang ganyan nangyari sa kanyang buhay. Ganun din po marahil tayo. God is sending us this world. We are here in this world for us to be sent by God. For us to declare His goodness, ipayag ang kanyang katakilan, kabutihan, maging buhay na tayong patutuo para sa iba.
Hallelujah. God, glory be to your name. Maluwalhati ka, Panginoon, sa aming pong mga pabuhay. Maluwalhati ka sa aming mga patuto, sa ginagawa mo sa aming buhay. Niwala kami, Lord, na kami pong lahat, hindi pong may pagpagpalang kamay. Oh God, let's worship the Lord. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank God, thank you, Lord. Thank you, Jesus, for giving us strength, for giving us hope, for giving us peace, for touching our lives, oh God. Thank you, Lord. Thank you, God. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, glory, amazing ang grace mo, amazing ang biyaya mo, Panginoon. Tunay po, hindi namin kaya sukatin, oh Diyos, ang kadakilaan mo at ang kabutihan mo pang sa aming mga buhay, oh Lord. Napakadakila, oh God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God, amazing grace, amazing grace. Your touch of the Master's hands, oh God. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po sa hipon ng mapagpalang kamay sa buhay ng bawat isa. Lord, babalik po kami sa aming kinaupuan, Lord, taglay po ang kagalakan, Panginoon. At ang patutuo, Panginoon, na mabuti kang Diyos, tumutugong kang Diyos, nagpapalakas kang Diyos, nag-iimala kang Diyos, nagpapagaling kang Diyos. Salamat po, Panginoon. Minsan pa, all the glory, honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Glory be to Jesus. Oh, glory be to Jesus. Hallelujah. Glory na, Panginoon. Salamat po. Glory be to God. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Iba rin ang paraan ng Panginoon para papasaya ang ating mga kapatid na deaf. They enjoy the presence of God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dadako sa isang mahalagang gawain at ito po'y may kinalaman po sa ating pong salo-salong paggunita sa kabutihan ng Diyos, kanyang kamatayan sa krus. Ngayon po yung unang linggo ng buwan. Merry Christmas po in advance sa bawat isa. Hello. Christmas na pala. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Glory be to Jesus. We enjoy the moment to. Kami po na-enjoy namin pong anniversary bagamat magkaiwalay kami kahapon. Nag-celebrate kami ng anniversary namin mag-asa pero magkaiwalay kami. Isa po nasa kababayan, ako po nasa mga pastor. Ngayon pa man, sa biyaya ng Panginoon, nakita pa rin kami pag-uwi niya. Salamat sa Lord. Pagkabuti ng Panginoon. Tayo po dadako sa pangmahalang gawain. Ito pong ating talatang babasahin muli. Alam ko pong, alam na natin itong talatang ito, pero magandang basahin po natin pong paalalahanan tayo. Muli nakabutihan kadakilanan ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Sa daming impormasyon ating nababasa at nadidinig at nalaman, marahil na minsan natatabunan yung mga bagay na kinalaman sa Diyos. Amen. Kaya lang sa isang banda, mahalaga po araw-araw pinupuno natin ating buhay ng salita ng Panginoon. Sapagkat ano na isi-share natin sa iba kung wala tayo nito? Hindi mo pwedeng ibigay yung wala sa iyo, kapatid. Hindi mo pwedeng ibigay yung mensahe ng Panginoon wala sa iyo. Kaya napakalaking mensahe ng Lord, lagi natin isinasa puso ito, ipinamumuhay at isinasa isip mabuti. Amen. Ito pong talatang ito ay matagal na nating nababasa at na ulit-ulit natin. Pero ganyan pa man, salamat sa Panginoon sapagkat ito po nagpapatibay sa ating gagawin ngayong umaga. Tayo pong lahat ay muling tumayo. Huwag natin tanggapin ng mga bagay. Ito po ating mababasa sa 1 Corinthians chapter 11. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko sa inyo. Noong gabi siya ay pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapasyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay na aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapayag ninyo ang kamatayan ng hanggang sa kanyang muling pagpaparito. Tignan niyo po yung nagsasabi dyan. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay, tuminom sa kopa ng Panginoon na parang hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan ng tugod ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at tuminom sa sala, sapagkat ang sino mang kumakain at tuminom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay
ay kumakain at umiinom ng hatol sa laban sa kanyang sarili. Tingnan niyo, sabi talatang uli, no? Ang hindi daw nagpapahalaga, kumikilala sa kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kaya ito pa, hindi lang ito isang okasyon, isang pangyayari, isang seremonya dapat ginagawa natin. Kundi dapat may paggunita, may pag-alala, may pagpapahalaga sa ganawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tingnan niyo po yung krus sa aking likuran. Totoo, lagi ko hindi sinasabi, dapat tayong ipinako dyan eh. Pero salamat, wala na po ang Panginoon dyan. Kasi nabuhay siyang muli. Pero may significant po yan. Ang krus ni Kristo ay nagpapayag ng sakripisyo, pag-ibig, at kadakilan pagliligtas na ginawa niya sa atin. Ganito kahalaga sa buhay natin, kapatid. Katawan at dugo ng Panginoon. Naghirap, alang-alang sa atin. Lord, napakabuti mo. Sa pamagitan na ng kanyang malatig tayo nagsigaling, sabi ng Bible, pamagitan ng kanyang malatig tayo nagsigaling. Ayon sa medical analysis, ang dami daw na sugat na tinanggap ng Lord, ang dami rin sakit na karamdaman ng tao sa mundo ito. Physical, spiritual, ano man yan, material, emotional. Kaya po ng Panginoon tugunin ang kalagayan natin sapagkat siya ang ating dakilang Manggagawa. Siya pong arkitekto, siya po master ng ating buhay in the master's touch. Maging po sa bagay nito, let the master's touch hands us His touch as we take this message in our heart. Clearly, atin pong pakahalagahan sa ating pong buhay ang mensahe po ng krus ni Kristo. Nag-suffer sa alang-alang sa atin, namatay sa alang-alang sa atin, nabuhay siya muli alang-alang sa atin, at dahil si malimba pa rito, sabi niya, malimba pa rito, parang alang sa atin. Pare rito, si Lord, malapit nang dumating ang Panginoon. Yan, mahihipon natin siya ng physical kalagayan, literal. Hindi po mamahalaga, mayayakap natin ang Panginoon in His presence. Truly, kaya kung hindi ka in love kay Lord, hindi kagalakan sa yung pagparito niya. Pero pag in love ka sa Panginoon, tuwan-tuwa ka, darating si Lord. Sino in love sa Panginoon? Natutuwa po ba kayo darating si Lord? Sino pa natatakot? Yung loving touch ni Jesus, always be reminded. God doesn't want us to be condemned, but He wants us to be saved in His presence. Amen. And the cross of Jesus Christ reveals His love for us. And His love and care is wonderful to consider, to think about. Napagandang isipin po ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin bago natin tanggapin ang mga bagay. Panginoon, maraming pong salamat, Lord, sa kopang ito, nagsisimbolo ng dugo. Maging sa tinapay ito, nagsisimbolo ng katawan na naghirap sa krus. Nagsuffer, Lord God, tumanggap ng lahat ng palo at hirap po, Lord. Alang-alang sa amin, Lord. Panginoon, sa totoo lang kami dapat, ipinakot kami dapat tumanggap ng parusa, pero tinanggap mong lahat, inako mo lahat, sapagkat pamagitan namin, hindi kami maliligtas. Kami mapapahama kami kung kami po ang gagawa nito. Kundi ikaw, Lord, ginawa mo lahat sapagkat nais mo kaming iligtas. Nais mo kaming bigyan ng katuparan, magandang kinabukasan namin. Sapagkat mahal mo kami. Hindi mo kami, Panginoon, hindi mo kami binabayaan, kundi pinahalagaan mo ang bawat isa. Salamat po, Lord, sa iyong pag-ibig, kadakilaan, biyaya, Panginoon. Salamat po. Sino po kami para kilalanin? Sino ba kami para ipahalaga? Sino ba kami para iligtas? Pero ginawa mo ang lahat na ito, alang-alang sa amin, Panginoon, sapagkat mahal mo kami. Tunay po, dakilang yung pag-ibig, kahabagan mo yung sapat. Pangailangan na lahat. Salamat po, Lord. Minsan pa, Lord, as we wind up this ceremony of ours, oh God, taking bread and enjoying the cup of the words. Dalangin po namin pagpapalo at pag-ingat mo po sa bawat isa. Lord, salamat po na marami. Minsan pa, oh God, all the glory, honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Sabay-sabay po natin kainin po. Sama po natin inumin. God bless po, God bless.